Pinalaya sa sariling pamamahay habang umuulan, dala ang duguan at walang buhay na anak sa sinapupunan. Habang nagpapakasa sa ang taksil na asawa at ang malanding kabit sa yaman na siya ang nagpundar. Wala kang kwenta, baog, ang malupit na sumpa ng biyenan. Ngunit ang apinoon, babalik bilang isang reyna ngayon. Dudurugin ang kanilang kayabangan gamit ang tagumpay. Sapat na ba ang paghihiganti o may puwang pa para sa kapatawaran? Wala kang kwentang asawa. Isa kang linta na sumisipsip sa buhay ng anak ko. Lumayas ka na rito dahil wala kaming puwang para sa isang baog na tulad mo. Ang malupit na sumpa ni Aling Rosa ay tila matalim na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng dapit hapon. Unti-unting luminaw ang paningin ni Lira sa gitna ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Nakatayo siya sa labas ng tarangkahan ng mismong bahay na ipinundar niya gamit ang kanyang sariling dugo at pawis. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang maliit na duyan na yari sa kahoy, isang simpleng higaan na binili niya mula sa mga baryang pinag-ipunan niya ng ilang buwan para sa munting anghel na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Anong laking kabalintunaan na tinatawag siyang baog habang karga niya ang patunay ng kanyang pagiging ina. Isang mabigat na bikig ang bumara sa lalamunan ni Lira. Namamanhid ang kanyang mga binti, ngunit pilit siyang nanatiling nakatayo. Ang panlalamig na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa bagyong nananalasa sa paligid, kundi sa yelo na bumalot sa mga pusong minsang itinuring niyang pamilya. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib, habang ang mga damit niyang basang-basa ay nakakalat sa maputik na kalsada. Mula sa pinto ng kanyang sariling tahanan ay lumabas si Carlota. Suot ang isang mamahaling bestida na binili mula sa perang ninakaw sa negosyo ni Lira. Marahang hinaplos ng kabit ang kanyang tiyan na tila ba ipinagmamalaki ang isang huwad na pagbubuntis. Ngumiti ito ng mapakla at nagsalita ng may halong pekeng pag-aalala. Lira, intindihin mo na lang sana. Hindi mo mabigyan ng tagapagmana si Ramon. Huwag ka na maging makasarili. Kung mahal mo talaga siya, palalayain mo siya para sa ikabubuti ng pamilya namin. Bumaling ang nangungulilang mga mata ni Lira sa lalaking minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Nakatayo lamang si Ramon sa tabi ni Carlota. Pilit iniiwas ang kanyang paningin. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka nang bigkasin niya ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng pag-asa ng kanyang asawa. Pirmahan mo na ang annulment papers natin. Tapos na tayo, Lira. Ibinigay ko na ang lahat, pero hindi mo maibigay ang kaisa-isang hiling ko. Binitawan ni Lira ang munting duyan. Hinayaan niyang bumagsak ito sa putikan habang humakbang siya palapit sa asawa. Buong higpit siyang kumapit sa braso ni Ramon, lumuluhod at nagmamakaawa habang ang kanyang mga luha ay nakikipag-unahan sa pagpatak ng ulan. Ramon, parang awa mo na. Buntis ako. 2 buwan na. Anak natin ito, Ramon. Huwag mo kaming iwan. Imbes na yakapin ay buong dahas na iwinasiwas ni Ramon ang kanyang braso upang makawala sa pagkakapit ng asawa. Para sa kanya, isa lamang itong desperadong kasinungalingan upang panatilihin siya. Sa sobrang lakas ng kanyang pagtulak, nawala ng balanse si Lira. Dumausdos ang kanyang mga paa sa madulas na baitang ng sementadong hagdan hanggang sa bumagsak siya ng ubod ng lakas sa matigas na semento. Isang nakakapasong sakit ang biglang pumunit sa kanyang puson. Naramdaman ni Lira ang mainit na likidong mabilis na umagos pababa sa kanyang mga hita. Nakikipaghalubilo sa malalamig na patak ng ulan. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo, umaasang lalapitan siya ng lalaking ama ng kanyang anak. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-alalay ni Ramon kay Carlota papasok sa isang marangyang sasakyan. Tuluyang lumisan nang hindi man lang lumingon sa babaeng nagagaw buhay sa kanilang likuran. Sa gitna ng maputik na kalsada, gumapang ang maputla at nanginginig na mga daliri ni Lira. Pilit nitong inabot at idiniin sa kanyang dibdib
ang isang lukot na litrato ng ultrasound na nahulog mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya itong tinakpan ng kanyang mga palad. Desperadong pinoprotektahan ang malabong imahe ng kanyang munting anghel mula sa malupit na hagupit ng bagyo, kahit na unti-unti nang nauubos ang hininga sa kanyang sariling katawan. Nanlabo ang kanyang paningin. Mula sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw ang nakakabinging wangwang ng papalapit na sasakyang pang-emerhensya na pilit bumabasag sa puot ng kalikasan. Ngunit ang tanging naririnig ng kanyang isipan ay ang mabigat na katanungan ng kanyang pagkatao. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa isang inang nagmahal lamang ng tapat? Tuluyan na bang kukunin sa kanya ang kaisa-isang natitirang dahilan upang mabuhay? Walang tigil sa pagbagsak ang mabibigat na patak ng tubig mula sa kalangitan. Patuloy na hinahagupit ang mga yero ng kabahayan, tila umiiyak para sa isang inosenteng buhay na nawaglit sa dilim. Ang malamig na simoy ng hangin sa paliparan ay tila yumayakap sa naghihingalong kaluluwa ni Lyra. Pilit pinapawi ang init ng mga luhang matagal nang natuyo sa kanyang mga pisngi. Higpit niyang hawak ang luma at gasgas na maleta, ang tanging saksi sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang niya palayo sa lupang sinilangan, nararamdaman niya ang panginginig ng sahig na nagmumula sa mga higanting makina ng eroplano. Isang pagyanig na tila sumasalamin sa pagkawasak ng kanyang sariling mundo. Wala siyang dalang kahit anong yaman, kundi ang sugatang puso ng isang inang inalisan ng karapatang mayakap ang kanyang anak. Ang kalangitan ay maaliwalas ngunit para kay Lyra, habang buhay na siyang nakulong sa isang madilim at walang katapusang unos. Unti-unting napalitan ng pamilyar na hangin ng Pilipinas nang nakakapasong init ng disyerto ng Dubai. Sa loob ng isang malawak at marangyang mansyon, ibinaon ni Lyra ang kanyang sarili sa walang katapusang pagkayod bilang isang kasambahay. Ang pagod ng kanyang katawan ang naging tanging panlaban niya upang hindi maalala ang sakit ng nakaraan. Sa isang masikip na silid na amoy pawis at kalungkutan, nakaupo si Lyra sa sahig kasama ang ilang kapwa Pilipinang naghahanap ng pag-asa sa banyagang bansa. Ang malamig at matigas na kanin sa kanyang pinggan ay pilit niyang nilulunok kasabay ng mga luhang pilit nag-uunahang pumatak. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang maingat niyang pulutin ang ilang butil ng kanin na nahulog sa malamig na baldosa. Pinunasan niya ito at tahimik na isinubo. Dahil para sa kanya, bawat butil ay katumbas ng pagtitiis at bawat sentimong kailangan niyang ipunin upang patunayan na may halaga pa ang kanyang buhay na tinapakan ng kanyang sariling asawa. Isang hapon, maingat na nagdala si Lyra ng isang tray ng mainit na sabaw patungo sa kwarto ng kanyang bagong amo, si Doña Amparo Sarmiento. Nakaupo ang matandang Pilipina sa kanyang silyang gulong. Ang mga mata ay kakikitaan ng puot, pagkasuya, at isang malalim na kalungkutan na pilit ikinukubli ng kayabangan. Bago pa man maibaba ni Lyra ang tray sa mesa, walang pasabing iwinasiwas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay. Ang mamahaling mangkok ng porselana ay mabilis na bumagsak sa sahig, nagkadurog-durog, at ikinalat ang umuusok na likido sa paanan ni Lyra. Muntik nang mapaso ang kanyang balat. "Lumabas ka, mga tanga, wala kayong kwenta." Ang malupit na bulyaw ng matanda na tila umaling-awngaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Ang mga salitang iyon ay tila mga bagong punyal na muling sumugat sa hindi pa naghihilom na dibdib ni Lyra. Pinukaw nito ang alaala ng malupit na pagtataboy sa kanya ni Ramon at Aling Rosa sa gitna ng ulan. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang lalamunan ay nag-init sa bigat ng emosyon, ngunit nilamon niya ang kanyang dangal. Imbes na sumagot, dahan-dahan siyang lumuhod at tahimik na pinulot ang mga matatalim na piraso ng basag na porselana. Habang nililinis niya ang gilid ng kama, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang litrato na bahagyang sumilip mula sa ilalim ng unan ng matanda. Ito ay larawan ng isang batang babae na may matamis na ngiti
Isang mukhang lihim na itinatago ni Doña Amparo sa likod ng kanyang malupit na maskara at kayamanan. Hindi na nagtanong si Lira. Inayos niya lamang ang unan at tahimik na lumabas ng silid bitbit ang mga basag na piraso at ang sarili niyang pighati. Pagsapit ng 10 oras ng gabi, habang ang buong mansyon ay nakabalot sa nakabibinging katahimikan, isang mabigat at naghihingalong paghinga ang biglang pumunit sa kapayapaan ng paligid. Agad na bumangon si Lira at tumakbo patungo sa silid ng matanda. Nadatnan niya si Doña Amparo na namimilipit sa sakit, mahigpit na nakakapit sa sariling dibdib at namumutla ang buong mukha habang nag-aagaw buhay. Mabilis na hinanap ni Lira ang gamot sa kabinet na nakakabit sa dingding, ngunit laking gulat niya nang makitang nakasara ito ng matibay na kandado, isang malupit na gawain ng mayordomang sinadyang itago ang susi bago matulog. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang nakatingin si Lira sa makapal na salamin ng kabinet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at kawalan ng magawa. Habang ang nahihirapan at paos na paghinga ng matanda ay unti-unting humihina, sumasabay sa mabagal at masakit na pag-agos ng natitirang oras nito. Ang nahihirapang paghinga ni Doña Amparo ay tila pumipiga sa puso ni Lira. Walang pag-aatubili, itinaas ni Lira ang kanyang kanang kamay at buong lakas na inihampas sa makapal na salamin ng kabinet. Pumasok sa kanyang balat ang matatalim na piraso, nag-iwan ng malalalim na hiwa kung saan mabilis na umagos ang mainit at pulang likido pababa sa kanyang braso at tumulo sa sahig. Binaliwala niya ang nakakapasong hapdi. Mabilis niyang inabot ang maliit na bote ng gamot at maingat na ipinainom ito sa nag-aagaw buhay na matanda. Pilit pinapakalma ang nanginginig nitong katawan hanggang sa unti-unting umayos ang daloy ng hangin sa mga baga nito. Nang muling magkaroon ng kulay ang maputlang mukha ng matanda, dahan-dahan nitong idinilat ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang duguang kamay ng kasambahay na tahimik na naglilinis ng mga basag na bubog. Bakit mo ginawa iyon? Isa ka lang hamak na maid. Pwede kang makulong sa paninira ng mga gamit ko. Mahinang wika ng matanda, puno ng pagtataka at pinipigil na emosyon. Yumuko si Lira, hindi na kinaya pang pigilan ang mga luhang matagal nang nakakulong sa kanyang mga mata. Dahil minsan na akong nabigong iligtas ang kaisa-isang buhay na pinakamahalaga sa akin, senyora. Hindi ko po kayang makita na may mawawala na naman sa harap ko nang wala akong ginagawa. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay naglalahad ng isang kalungkutang mas malalim pa sa anumang sugat sa kanyang balat. Unti-unting natunaw ang yelo sa mga paningin ni Doña Amparo. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi isang hamak na utusan, kundi isang inang nawalan ng pakpak at patuloy na lumalaban. Mula sa araw na yon, inilabas niya si Lira mula sa mausok na kusina. Pinaupo niya ang babae sa kanyang marangyang aklatan. Matiyagang itinuro ang pagbasa ng mga komplikadong papeles, pag-unawa sa mga kontrata, at pagkwenta ng kinita sa mga negosyo. Gabi-gabi, pinupuyat ni Lira ang sarili sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro kalyo sa paglalaba at pagkayod, ngayon ay humahawak na ng mamahaling pluma at mga sensitibong dokumento. Ang kanyang pagkatao ay dahan-dahang nahuhubog mula sa isang maamong tupa patungo sa isang palaban at matalinong babae na nagsisilbing mismong mga mata at matibay na sandalan ng matanda sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa paglipas ng ilang taon, tuluyang nanghina ang pisikal na katawan ni Doña Amparo. Sa kanyang huling mga sandali sa higaan, ipinatawag niya si Lira sa kanyang tabi. Gamit ang nanginginig na mga daliri, dahan-dahang hinubad ng matanda ang isang kwintas na gawa sa mga tunay na perlas na pamana pa ng kanyang mga ninuno. Maingat niya itong isinuot sa leeg ni Lira. Ang malamig na bato ng perlas ay dumampi sa mainit na balat ng babae. Isang tahimik at sagradong pagpasa ng kapangyarihan at buong tiwala.
Ikaw na ang magtutuloy ng legacy ko, Lira. May isang abandoned property sa Zamboanga na gusto kong i-take over mo at ibangon mula sa pagkasira. Pagkatapos ng pagpanaw at tahimik na paglilibing sa matanda, nagtipon ang mga sakim na kaanak nito sa malawak na bulwagan. Ibinaba ng abogado ang kahoy na maso sa ibabaw ng mesa, hudyat ng pinal na desisyon at pagbabasa ng huling habilin na nag-iiwan ng malaking bahagi ng yaman at kumpanya ng senyora sa isang dating kasambahay. Nagkumpulan ang mga kamag-anak, pilit inilalabas ang kanilang nag-aapoy na galit, pangaalipusta at mga pagbabanta. Ngunit nanatiling nakatayo si Lira, walang kibo, habang mahigpit na nakahawak sa kwintas na perlas sa kanyang leeg. Isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas ay ang tiyak na abandonadong proyekto pa sa Zamboanga ang mahigpit na ipinagbili ng matanda na bilhin niya? Kasabay ng masasamang titig at maaanghang na salita ng mga taong nais siyang pabagsakin, naramdaman ni Lira ang isang nakapapasong bigat sa kanyang dibdib. Handa na ba talaga siyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan? O ang pagbabalik ba sa lugar na sumira sa kanyang pagkatao ay tuluyang wawasak sa natitirang piraso ng kanyang pusong pilit niyang binubuo? Muling niyakap ng mainit na hangin ng Zamboanga ang balat ni Lira, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nanginginig sa ginaw at takot tulad ng 7 taon na ang nakararaan. Huminto siya sa gitna ng arrival area, suot ang isang itim na power suit na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis at nagbigay diin sa kanyang awtoridad. Ang bawat hakbang ng kanyang matulis na takong sa makintab na sahig ay nagpapahayag ng isang hindi matitinag na kumpiyansa, malayo sa mga yapak ng isang asawang pinalayas at tinapakan. Sa likod ng kanyang madilim na salamin, pinagmasdan niya ang lungsod na naging saksi sa kanyang pagkadurog. Narito na siya muli, hindi upang mamalimos ng awa, kundi upang maningil sa tadhana. Dumiretso ang kanyang sasakyan sa isang abandonadong gusali sa gitna ng syudad. Ito ang proyektong ipinagbili ni Doña Amparo, isang dambuhalang istruktura na nabalot na ng alikabok at mga baging, tila isang higanting natutulog na naghihintay ng bagong hininga. Bumaba si Lira at sinalubong siya ng amoy ng semento at lumang kahoy. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga nagkalat na debris, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa bisyon ng isang modernong ospital na tatawaging Bagong Buhay Care Center. Dito, walang sino man ang itataboy nang dahil lang sa kawalan ng pera. Isang pangakong binitiwan niya sa alaala ng kanyang yumaong anak. Sa kanyang pagliko sa isang makipot na pasilyo na puno ng mga nakatambak na scaffolding, hindi niya napansin ang isang lalaking naglalakad mula sa kabilang direksyon. Nagpangabot ang kanilang mga landas at sa gulat ni Lira, nabitawan niya ang hawak na makapal na folder. Mabilis na kumilos ang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay maingat na sumalo sa mga papel bago pa man ito tuluyang sumabog sa maruming sahig. "I'm sorry, miss. Masyadong maraming kalat dito. Delikado sa hindi sanay maglakad sa site." Ang mahinahong boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Lira at nakita niya ang isang pares ng maamong mata na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Siya si Dr. Kael Monterde, ang head doctor na inirekomenda ng board para pamunuan ang medical team. Iba ang aura nito sa mga lalaking nakasanayan ni Lira. Wala itong angas o kayabangan, tanging isang payapang presensya na tila nagpapakalma sa magulong paligid. Inabot ni Kael ang mga papel kay Lira. At sa sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Lira ang isang pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutang init na gumapang sa kanyang palad. "Thank you, Dr. Monterde. I'm Lira Salvatierra, the new owner." Formal na pakilala ni Lira. Pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na maskara. Tumango si Kael at iginiya siya patungo sa isang pansamantalang mesa na gawa sa magaspang na kahoy at puno ng makapal na alikabok. Kailangan ni Lira
Napirmahan ang mga blueprints para masimulan na ang renobasyon. Akmang ipapatong na niya ang kanyang maputing braso sa maruming mesa nang mabilis na humarang ang kamay ni Kael. Walang salita. Inilabas ng doktor ang kanyang malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang puting coat at dahan-dahan itong inilatag sa ibabaw ng alikabok. Huwag mungihan ang kamay mo, ma'am. Sayang ang ganda ng suit kung madudumihan lang ng nakaraan ng building na ito. Nakangiting wika ni Kael. Natigilan si Lyra. Nakasanayan na niyang siya ang nag-aasikaso sa iba. Siya ang naglilinis. Siya ang nag-aalaga. Ang makatanggap ng ganitong klaseng pag-iingat mula sa isang estranghero ay nagdulot ng isang kakaibang kirot at tamis sa kanyang dibdib. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa malambot na panyo at pinirmahan ang dokumento habang ang puso niya ay tumitibok ng isang ritmong hindi pamilyar, ang ritmo ng pagiging pinahahalagahan. Matapos ang kanilang maikling pagpupulong, naiwan si Lyra sa opisina kasama ang kanyang sekretarya. Iniabot sa kanya ang isang makapal na listahan ng mga liabilities at mga dating may-ari ng lupaing ito bago ito narimata ng bangko. Ma'am, ito po ang listahan ng mga creditors na kailangan nating isettle at ang history ng previous ownership para sa title transfer, wika ng sekretarya. Binuksan ni Lyra ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa mga numero at petsa, hanggang sa tumigil ang kanyang mundo sa pinakahuling pahina. Ang pangalan ng dating may-ari na nagpabaya at nagpalubog sa proyektong ito ay nakasulat sa malalaking itim na letra. Tila nangungutya sa kanya. Carlota Vergara. Ang babaeng umagaw sa kanyang asawa, ang babaeng tumawag sa kanya ng baog, ang babaeng dahilan kung bakit siya nawalan ng anak. Siya pala ang arkitekto ng pagbagsak ng gusaling ito. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa papel hanggang sa malukot ang gilid nito. Ang tadhana nga naman ay sadyang mapaglaro. Ang gusaling itinayo mula sa nakaw na yaman at panlilinlang ay ngayon ay nasa mga palad na ni Lyra. Ang bawat pader ng lugar na ito ay saksi sa kasakiman ni Carlota at ngayon, si Lyra ang magpapasya kung tuluyan itong gigibain o bibigyan ng bagong anyo. Ngunit sa labas ng gate, isang anino ang lihim na nagmamasid. Ang mga mata nito ay puno ng inggit at takot habang nakatanaw sa bagong reyna na nagbabalik. Sa loob ng isang masikip at madilim na kwartong amoy-amag at murang alak, nakaupo sa sahig si Ramon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa aandap-andap na bumbilya na tila anumang oras ay mapupundi, katulad ng kanyang pag-asa. Nakakalat sa paligid ang mga basyo ng gin, mga tahimik na saksi sa kanyang pagtatangkang lunurin ang katotohanan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang huling tagpo kasama si Carlota. Ang matinis na halakhak nito habang nililimas ang laman ng kanilang vault. Ang pangungutya sa kanyang pagkalalaki. At ang malamig na katotohanang ginamit lang siya nito para sa pera. Ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa ay isa palang dalubhasang manloloko na ngayon ay naglaho na parang bulatangay ang lahat ng kanyang yaman. Biglang nayanig ang marupok na pintuan ng kanilang tinitirhan. Ang marahas na pagkalampag mula sa labas ay nagdulot ng takot sa puso ni Aling Rosa na nanginginig sa isang sulok. Mga tauhan ito ng loan shark, ang mga pinagkautangan ni Ramon sa desperadong pag-asang mababawi ang nalugi nilang negosyo. Pilit na tumayo si Ramon upang harapin ang mga maniningil. Ang kanyang dibdib ay puno ng alak at galit. Ngunit sa isang iglap, tila may pumutok na kung anong ugat sa loob ng kanyang ulo. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod na dati matitibay ay biglang bumigay. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa maruming semento nang walang anumang kontrol. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumayo. Ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay naging bato. Mabigat, manhid, at hindi na sumusunod sa kanyang utos. Ang huling narinig niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang hysterical na pag-iyak ng kanyang ina. Hindi dahil sa pag-aalala sa kanya,
kundi dahil sa takot na wala na silang pambayad sa utang. Nagising si Ramon sa ingay at init ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at pawis ng libu-libong pasyente ay humalo sa hangin. Sa kanyang tabi, nakatayo ang doktor na may hawak na clipboard, ang mukha ay walang emosyon habang ibinababa ang hatol. Stroke. Permanenteng paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Kakailanganin niya ng panghabang buhay na gamutan at therapy, pero mukhang malabo iyon sa lagay ninyo. Bumagsak ang balikat ni Aling Rosa. Tinitigan niya ang kanyang anak na nakahiga sa manipis na kutsyon. Ang bibig ay tabingi at ang mata ay puno ng takot. Imbes na yakapin ito, isang masakit na salita ang kanyang binitawan na dumurog sa natitirang dignidad ni Ramon. Dati kang senyorito, Ramon. Ngayon, isa ka na lang palamunin. Paano na tayo mabubuhay niyan? Sino na ang mag-aahon sa akin sa hirap? Lumipas ang mga buwan at ang buhay nila ay naging isang impyerno sa lupa. Sa isang barong-barong sa gilid ng estero, nagsiksikan ang mag-ina. Ang dating marangyang pamumuhay ay napalitan ng pamamalimos ng awa. Sinubuan ni Aling Rosa si Ramon ng malamig at maasim na lugaw. Ang bawat subo ay padarag at puno ng sumbat. Ubusin mo yan. Ang kapal ng mukha mong magkasakit habang ako, na nanay mo, ang naghihirap maghanap ng ipapakain sa'yo. Kung hindi ka sana nagpaloko sa babaeng yon, nasa mansyon pa sana tayo. Tumulo ang luha ni Ramon sa kanyang pisngi, humahalo sa lasa ng panis na lugaw. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang kanyang dila ay pilipit na at tanging ungol na lamang. Ang tanging ungol na lamang ang nakawala sa kanyang lalamunan. Tinitigan niya ang kanyang kanang kamay na ngayoy nanginginig at nakadantay ng walang buhay sa kanyang hita. Ito ang parehong kamay na minsan ay may lakas na magbuhat ng mabibigat na sako ng semento. At ito rin ang parehong kamay na marahas na tumulak sa kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng totoo. Ang tadhana ay sadyang malupit maningil. Ang kamay na nanakit ay siya ring kamay na ngayon ay wala ng silbi. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, itinulak ni Aling Rosa ang isang kinakalawang na silyang gulong sa kahabaan ng mainit na kalsada. Wala silang pamasahe sa tricycle, kaya't tiniis nila ang alikabok at usok ng mga sasakyan na dumudikit sa kanilang pawisang mga balat. Nakayuko si Ramon. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga taong maaaring makakilala sa kanya bilang dating mayabang na negosyante. Ang kanyang dangal ay parang basurang tinatapakan ng bawat pares ng paang dumaraan sa kanila. Sa bawat pag-ugoy ng sirang gulong sa lubak-lubak na daan, nararamdaman niya ang hapdi ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Narating nila ang gate ng Bagong Tayong Bagong Buhay Care Center. Ang gusaling ito ay tila isang palasyo kumpara sa impyernong tinitirhan nila ngayon. Malinis, puti, at amoy pag-asa. Malamig ang hangin mula sa aircon nang pumasok sila sa lobby. Isang ginhawang panandalian lamang na dumapos sa kanilang nanlilimahid na mga katawan. Pumila si Aling Rosa sa Charity Lane. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis habang hawak ang gusot-gusot na medical abstract. Sa paligid nila ay mga pasyenteng naghihintay, ngunit wala nang mas kaawa-awa pa sa mag-inang dating nasa tuktok na ngayon ay nasa laylayan. Nang tawagin ang kanilang numero, agad na lumapit si Aling Rosa sa desk ng triage nurse. Nurse, parang awa niyo na. Ang paimbabaw na drama ng matanda, ginagamit ang kanyang edad at gusgusin na anyo para makakuha ng simpatya. Ang anak ko, dati itong mabuting tao, minalas lang kami. Kailangan niya ng therapy at gamot, pero wala na kaming makain. Tulungan niyo kami. Tiningnan ng nurse ang papel, ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang diagnosis. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kaawa-awang itsura ni Ramon na tumutulo ang laway sa gilid ng bibig. Ang kalahati ng katawan ay nakabagsak sa gilid ng silyang gulong.
Umiling ang nurse ng marahan, isang senyales na nagpatigil sa tibok ng puso ni Aling Rosa. Mrs., ang case ng anak niyo ay nangangailangan ng long-term rehabilitation at mamahaling gamutan. Sa totoo lang, lagpas na ito sa budget ng regular charity fund na pwede kong aprobahan dito sa desk. Wika ng nurse sa tunong formal at walang emosyon. Akmang magwawala na sana si Aling Rosa sa takot na maitaboy sila. Ngunit itinaas ng nurse ang kanyang kamay. Pero may huling opsyon kayo. Ang mga special cases na ganito kabigat ay kailangang dumaan sa direktang approval ng aming CEO at may-ari ng ospital. Siya lang ang may kapangyarihang magbigay ng full scholarship para sa gamutan, pero pihikan siya sa pagpili. Kailangan niyang makita mismo ang pasyente. Binigyan ng nurse si Aling Rosa ng isang bagong form na may nakatatak na pulang selyo ng administrasyon. Pirmahan niyo ito at umakyat kayo sa opisina sa pinakadulong palapag. Doon, ang kapalaran ng anak niyo ay nakasalalay sa magiging desisyon ng aming lady boss. Sa loob ng pediatric ward ng Bagong Buhay Care Center, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis at walang humpay na pag-iyak. Si Maya, isang 6 na taong gulang na batang ulila at may sakit sa buto, ay nagwawala sa kanyang higaan habang pilit siyang pinapakalma ng 2 nurse. Ang sakit na dulot ng kanyang karamdaman ay tila hindi maibsan ng anumang gamot, sapagkat ang higit na kumikirot sa kanya ay ang paghahanap sa kalingang hindi na niya muling mararamdaman. Napahinto si Lyra sa kanyang paglalakad sa pasilyo. Ang bawat hagulgol ng bata ay tila isang invisible na tali na humihila sa kanya pabalik sa isang nakaraan na pilit niyang nilimot. Walang salita, pumasok si Lyra sa kwarto. Ang kanyang suot na mamahaling blazer at ang kanyang awtoridad bilang CEO ay tila naglaho sa isang iglap. Lumapit siya sa kama at sa gulat ng mga nurse, kinuha niya ang nanginginig na bata at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Pumigla si Maya sa una, ngunit ang init ng yakap ni Lyra ay tila isang balsamo na unti-unting tumunaw sa takot ng bata. Nagsimulang humunini si Lyra ng isang lumang uyayi, isang himig na minsan na niyang inipon para sa sarili niyang anak na hindi na nasilayan ang liwanag. Ang kanyang tinig ay mababa, garalgal, ngunit puno ng pagmamahal na 7 taong naipon sa kanyang puso. Dahan-dahang humupa ang pag-iyak ni Maya hanggang sa ang tanging natira ay ang mabigat na paghinga nito habang mahimbing na nakasandal sa balikat ni Lyra. Mula sa pintuan, hindi maalis ni Dr. Kael Monterde ang kanyang paningin sa tagpong yon. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, ang kanyang stethoscope ay nakasabit sa kanyang leeg, habang pinagmamasda ng ibang anyo ng babaeng kilala sa opisina bilang ang bakal na reyna. Sa ilalim ng matapang na anyo ni Lyra, nakita niya ang isang sugatang ina na punong-puno ng pagmamahal na walang mapagbuhusan. Isang kakaibang kirot at init ang naramdaman ni Kael sa kanyang dibdib, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang yumaong asawa. Nang makatulog si Maya, maingat na inihiga siya ni Lyra. Paglingon niya, nagtama ang kanilang mga mata ni Kael. Isang hiya ang mabilis na gumuhit sa mukha ni Lyra, tila nahuli siya sa isang sandali ng kahinaan. Naglakad sila palabas ng ward, patungo sa waiting shed habang ang langit ay muling nagbabadya ng ulan. Ang maitim na ulap ay tila nakikiramay sa bigat ng kanilang mga pinapasan. "You have a natural way with children, Lyra," basag ni Kael sa katahimikan habang nakatanaw sila sa hardin na unti-unting binabasa ng ulan. "Yung kinanta mo kanina, that was beautiful." Yumuko si Lyra, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang manggas. "I was supposed to be a mother once, Kael, but life had other plans." Ang kanyang boses ay halos pabulong, sumasabay sa ritmo ng hangin. Tumango si Kael ng marahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at lungkot. "Alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Lyra. My wife died 3 years ago. Akala ko,
Kasama niyang namatay ang puso ko. Pero noong makita kita kanina sa loob ng ward, I realized that grief is just love with nowhere to go. Sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Lyra ang isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Wala itong halong pagnanasa o laro, kundi isang malalim na pagkakaintindihan ng dalawang kaluluwang parehong nagkapiklat. Nang magpa siyang tumawid si Lyra patungo sa kanyang sasakyan, agad na binuksan ni Kael ang kanyang itim na payong. Sumabay siya sa paglakad ni Lyra at mapapansin na ang malaking bahagi ng payong ay nakakiling sa gawin ng dalaga. Hinayaan ni Kael na mabasa ang kanyang kaliwang balikat at braso ng malalamig na patak ng tubig. Masiguro lang na hindi madadapuan ng ulan si Lyra. Nang makarating sila sa tapat ng kotse, napansin ni Lyra ang basang uniforme ni Kael. Kusa niyang iniangat ang kanyang kamay at marahang pinagpag ang mga butil ng tubig sa balikat ng doktor. Sa saglit na pagdampi ng kanyang palad sa braso ni Kael, tila tumigil ang pagbagsak ng ulan sa paligid. Nagkatitigan sila ng matagal. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa isa't isa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na siya ay ligtas. Isang pakiramdam na 7 taon na, niyang hindi nararanasan. Mag-ingat ka pa uwi, Lyra. Malambing na paalam ni Kael bago siya tumalikod at tumakbo pabalik sa ospital. Iniwan si Lyra na nakahawak sa kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Bumalik si Lyra sa kanyang opisina na may dalang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakatambak ang mga folder ng mga aplikante para sa charity program na kailangan niyang aprubahan. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw na folder, iniisip pa rin ang maamong mata ni Kael. Ngunit sa sandaling buksan niya ang unang pahina, ang ngiti sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho at napalitan ng isang malamig na panginginig. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang bumigat, tila sinasakal siya ng nakaraan. Nakasulat sa papel, sa malinaw at pamilyar na pangalan, ang taong muling kakatok sa kanyang buhay hindi bilang asawa, kundi bilang isang pulubing humihingi ng awa. Pangalan ng pasyente, Ramilito Ramon de la Vega. Diagnosis, severe stroke/hemiplegia. Guardian, Rosa de la Vega. Nabitawan ni Lyra ang folder. Ang mga papel ay sumabog at kumalat sa sahig, kasabay ng pagguho ng kanyang panandaliang kapayapaan. Ang tadhana ay hindi pa tapos sa kanya. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Malamig at nakabibingi ang katahimikan sa loob ng malawak na opisina sa pinakamataas na palapag ng Bagong Buhay Care Center. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahina at hirap na pag-ikot ng kinakalawang na gulong ng silyang gamit ni Ramon habang itinutulak siya ng kanyang ina papasok sa silid na amoy lavender at mamahaling katad. Nanginginig ang mga tuhod ni Aling Rosa, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa labis na pagka-intimidate sa karangyaan ng paligid. Ang makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila salamin na nagpapakita ng kanilang dungis at kahirapan, isang malupit na paalala na hindi sila nababagay sa lugar na ito ng mga Diyos at Diyosa ng lipunan. Sa gitna ng silid, nakatalikod ang isang malaking swivel chair. Nakadungaw ang taong nakaupo roon sa malawak na bintanang salamin. Tinatanaw ang syudad na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Huminto si Aling Rosa sa gitna ng silid, pinunasan ang kanyang pawisang noo gamit ang laylayan ng kanyang kupas na duster at inayos ang gusot-gusot na kwelyo ni Ramon. Pilit niyang pinalalabas ang awa sa kanyang muka bago nagsalita ng may halong panginginig. "Ma'am, CEO, kami po yung pinapunta ng nurse galing sa charity ward," panimula ni Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig sa pagpapakumbaba. "Parang awa niyo na po. Ang anak ko ay dating may maayos na buhay, minalas lang kami. Kailangan niya ng tulong ninyo dahil mamamatay siya kung wala kaming pambili ng gamot."
Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang bawat sentimetro ng pagharak nito ay tila bumibatak sa dibdib ng mag-ina sa kaba. Nang tuluyang humarap ang lady boss, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Aling Rosa at Ramon. Ang babaeng nakaupo sa trono ng kapangyarihan ay walang iba kundi ang babaeng minsan nilang tinawag na basura. Si Lira. Ang mukha ni Lira ay walang bahid ng emosyon, tila isang estatwa ng yelo na hindi kayang tibagin ng anumang init ng luha. Nakasuot siya ng puting blusa na walang kahit anong gusot at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na perlas na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay na kikitain ng mag-ina. Bumuka ang bibig ni Aling Rosa, ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, takot at kahihiyan. Si Ramon naman, sa kabila ng kanyang pagkaparalisado, ay naramdaman ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang babaeng minsan niyang itinulak sa ulan at putikan ay ngayon ay nakatingin sa kanya mula sa itaas. Hawak ang susi ng kanyang buhay at kamatayan. Lilira? Ang gralgal na sambit ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Anak, ikaw ba yan? Isang mapait at matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lira. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng matanda. Anak, 7 taon na ang nakararaan. Tinawag mo akong baog, palamunin, at walang kwenta. Sinabi mong wala akong lugar sa pamilya ninyo. Ngayon, nasa teritoryo ko kayo. Sino ngayon ang palamunin, Aling Rosa? Ang mga salita ni Lira ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat na dumudurog. Sa sobrang hiya at pagsisisi, pilit na iginalaw ni Ramon ang kanyang katawan. Nais niyang lumuhod, nais niyang magmakaawa. Sa kanyang pagpupumilit, nawalan siya ng balanse at bumagsak siya mula sa silyang gulong. Tumama ang kanyang paralisadong katawan sa malamig na sahig nang walang anumang depensa. Umiiyak siya. Ang kanyang mga luha at sipon ay humahalo sa kanyang laway habang pilit siyang gumagapang palapit sa paanan ni Lira. Lira, patawad. Patawarin mo ako. Ang humihimuyok na ungol ni Ramon, ang kanyang kanang kamay ay inaabot ang laylayan ng pantalon ni Lira. Ngunit humakbang paatras si Lira, isang hakbang ng pandidiri. Tiningnan niya ang gumagapang na lalaki hindi bilang asawa, kundi bilang isang dumi na ayaw niyang dumikit sa kanyang malinis na sapatos. Walang awa sa kanyang mga mata, tanging ang lamig ng hustisya. Huwag mo akong hawakan. Ang mariing utos ni Lira. Ang mga kamay na yan ang tumulak sa akin at pumatay sa anak ko. Wala kang karapatang hawakan kahit ang anino ko. Mabilis na dumapa si Aling Rosa sa tabi ng kanyang anak. Niyayakap ito habang humahagulgol. Lira, parang awa mo na. Oo, nagkasala kami. Masama kami. Pero tao pa rin kami. Tulungan mo si Ramon, mamamatay siya. Gagawin ko ang lahat. Kahit maging alipin mo ako, huwag mo lang kaming abayaan. Bumalik si Lira sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang metal na letter opener at ginamit ito upang i-flip ang papel na medical abstract ni Ramon na nakapatong sa kanyang mesa. Tila ayaw niyang madumihan ang kanyang mga daliri sa paghawak dito. Tinitigan niya ang dokumento bago muling tumingin sa mag-ina na nakadapa sa sahig. Ang Bagong Buhay Care Center ay hindi tumatalikod sa mga nangangailangan, kahit pa sa mga taong hindi karapat-dapat. Wika ni Lira sa formal na tono. Nabuhayan ng loob si Aling Rosa, ngunit mabilis itong pinatay ng sumunod na sinabi ni Lira. Pero dito, lahat ay pinaghihirapan. Walang libre, walang palamumunin. Naglakad si Lira palapit sa kanila, nakatayo ng tuwid at matayog. Sasagutin ng ospital ang gamutan at therapy ni Ramon. Bibigyan ko kayo ng matitirhan sa staff barracks. Salamat. Salamat, Lira. Diyos ko, salamat. Ang yak ni Aling Rosa, akmang hahawak sa paa ni Lira.
Hindi pa ako tapos. Putol ni Lira. Ang kanyang boses ay bumaba. Mas seryoso, mas mapanganib. Bilang kapalit ng bawat tableta ng gamot at bawat oras ng therapy, Ramon, ikaw ang maglilinis ng lahat ng pampublikong banyo sa ground floor ng ospital na ito araw-araw. Natigilan si Aling Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang isang dating mayabang na negosyante, ngayon ay gagawing janitor ng mga kubeta habang nakasakay sa wheelchair. Pero, baldado siya. Paano niya gagawin yun? Katwiran ni Aling Rosa. May isang kamay pa siya. Sagot ni Lira ng walang kurap. Kung nakayanan niyang itulak ang asawa niya palabas ng bahay gamit ang kamay na yan, makakaya niyang humawak ng brush panglinis ng inidoro. Iyon ang kondisyon ko. Pirmahan niyo ang kontrata o lumabas kayo ngayon din at hintayin ang kamatayan sa kalsada. Nasa sa inyo ang desisyon. Iniwan ni Lira ang kontrata sa sahig sa tapat ng mukha ni Ramon at tumalikod pabalik sa bintana. Ang hamon ay naibaba na. Ang dating hari ay magiging alipin sa kaharian ng reynang kanyang itinapon. Ang masangsang na amoy ng matapang na panlinis at umaalingasaw na dumi ay sumalubong sa ilong ni Ramon habang nakadapa siya sa basang sahig ng pampublikong palikuran. Ang kanyang kanang kamay, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na may natitira pang lakas, ay mahigpit na nakahawak sa isang panghilod. Bawat kuskos ng brush sa madilaw na baldosa ay nangangailangan ng ibayong puwersa na nagdudulot ng matinding ngatog sa kanyang buong kalamnan. Sa bawat paggalaw niya, ang kanyang paralisadong kaliwang binti ay hinihila niya lamang na parang isang mabigat na sako, lumilikha ng tunog ng pagkakasayad ng balat at tela sa semento na dumudurog sa natitira niyang dignidad. Sa labas ng mga cubicle, nakatingin ang mga empleyado at pasyente. Ang kanilang mga bulungan ay tila matatalim na insekto na sumisiksik sa tainga ni Ramon, ang dating senyorito na hindi man lang marunong maghugas ng sariling pinggan. Ngayon ay lumuluhod sa harap ng inidoro upang bayaran ang buhay na pilit niyang idinugtong. Tumulo ang kanyang pawis at humalo sa maruming tubig sa sahig, ngunit mas mapait ang lasa ng kanyang mga luha. Biglang bumukas nang padabog ang pinto ng banyo. Pumasok si Aling Rosa. Ang kanyang muka ay puno ng puot at pagkaiskandalo nang makita ang kalagayan ng anak. Hindi niya kinaya ang tanawin ng kanyang prinsipe na naglilinis ng dumi ng ibang tao. Tama na yan. Tumayo ka riyan. Ang sigaw ni Aling Rosa na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng banyo. Sinubukan niyang hilahin si Ramon patayo, ngunit bumagsak lamang ito pabalik sa basa. Binalingan niya ang mga nurse na nakabantay sa pinto. Mga hayop kayo! Wala kayong puso! Si Lira, nasaan ang babaeng yan? Lalabas ba siya ng opisina niya? O magtatago na lang sa aircon habang pinahihirapan ng asawa niya? Napakasama ng ugali niya. Mabilis na rumesponde ang mga security guard. Hinawakan nila sa magkabilang braso si Aling Rosa habang nagpupumiglas ito. Ang kanyang mga mura at sumpa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa pasilyo habang kinakaladkad siya palabas ng gusali upang hindi makagulo sa mga pasyente. Naiwan si Ramon na nakasubsob sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa hiya at pagod, habang ang tunog ng brush na nahulog sa kanyang kamay ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagsuko. Sa loob ng tahimik at malamig na opisina sa itaas, napanood ni Lira ang lahat sa pamamagitan ng malinaw na monitor ng CCTV. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng tagumpay. Inakala niya na ang paghihiganti ay magdudulot ng matamis na lasa sa kanyang dila. Ngunit habang pinapanood niya ang dating asawa na gumagapang sa dumi at ang biyenan na nawawalan ng bait, ang tanging nararamdaman na niya ay isang malalim na pagod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging isang malamig na bato na lalong nagpabigat sa kanyang paghinga. Bumukas ang pinto ng opisina
At pumasok si Dr. Kael Monterde. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang pinindot ang remote control upang patayin ang monitor. Ang imahe ng paghihirap ni Ramon ay naglaho at napalitan ng itim na screen. Lira, ang malumanay na tawag ni Kael. Ang hustisya ay hindi kailangang maging lason sa sarili mong kaluluwa. Kung nasasaktan ka habang pinapanood sila, ibig sabihin ay nananatili pa ring busilak ang puso mo. Huwag mong hayaang baguhin ka ng galit. Napaupo si Lira sa kanyang silya at sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang matapang na maskara. Ipinatong ni Kael ang kanyang mainit na palad sa nanginginig na kamay ni Lira na nakapatong sa mesa. Ang init na nagmumula sa balat ng doktor ay tila dumaloy sa mga ugat ni Lira, nagbibigay ng isang kalmadong enerhiya na pumapawi sa lamig ng kanyang pag-iisa. Kinahapunan, dinala si Ramon sa session hall para sa mandatory group counseling ng mga kalalakihang may history ng pang-aabuso. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng bilog na pormasyon ng mga upuan. Tahimik ang lahat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang demonyong nilalabanan. Nang tumapat ang tingin ng counselor kay Ramon, humugot ito ng malalim at garalgal na hininga. Ako si Ramon, panimula niya. Ang kanyang boses ay basag at mahina. Dati akong mayaman. Dati akong may asawa na handang ibigay ang lahat para sa akin. Pero nabulag ako sa kinang ng pera at ibang babae. Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga balikat ay yumuyog-yog sa pagpigil ng hagulgol. Noong gabing pinalayas ko siya, umuulan noon. Nakaluhod siya, nagmamakaawa. Sinabi niyang buntis siya, pero itinulak ko siya. Itinulak ko siya sa hagdan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Ang pag-amin ay lumabas na parang nana sa isang matagal ng sugat. Nawala ang anak ko at pakiramdam ko kasalanan ko yon. Umiiyak na sabi ni Ramon habang patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Parang ako mismo ang dahilan kung bakit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. At araw-araw ko pa ring naiisip ang batang hindi ko man lang nakilala. Sa likod ng one-way mirror ng counseling room, tahimik na nakatayo si Lira. Narinig niya ang bawat salita. Mariin siyang napapikit habang isang patak ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Mabilis na inabot ni Kael ang kanyang panyo at marahang pinunasan ng luha bago pa ito pumatak sa damit ni Lira. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Isang babaeng nagpapalaya ng sakit at isang lalaking handang saluhin ito. Ngunit sa loob ng kwarto, biglang nagbago ang anyo ni Ramon. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang kakaibang tunog ng pagkasakal. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumula ang kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanigas at nagsimulang manggisay ng malakas sa ibabaw ng wheelchair na para bang ang bigat ng kanyang konsensya ay pisikal na siyang dinudurog. Code Blue! Code Blue! Sa therapy room! Ang sigaw ng counselor na mabilis na bumasag sa katahimikan. Nagkagulo ang mga staff. Mula sa kinalalagyan ni Lira, nakikita niya ang pagbagsak ni Ramon mula sa upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sahig, habang ang mga mata nito ay nakatirik na, tila nakatingin sa kawalan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng medical team at ang pag-inggit ng mga gulong ng stretcher sa sahig ay pumuno sa paligid. Napahawak si Lira sa braso ni Kael. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka ang paghihiganti niya ay magtapos sa isang trahedyang hindi niya kayang panagutan. Ang monitor ng vital signs ay nagpakita ng isang tuwid na linya, kasabay ng isang mahaba at matinis na tunog na nagpapahiwatig ng paghinto ng isang puso. Ang mahaba at tuwid na linya sa monitor ay muling gumuhit ng mga bundok at lambak. Senyales na ang puso ni Ramon ay muling tumitibok matapos ang ilang sandaling pagtigil.
Ang mga nurse at doktor ay kumilos ng mabilis at pulido. Tila isang orkestra na nagbabalik ng kaayusan mula sa kaguluhan. Ibinaba ng attending physician ang kanyang stethoscope at huminga ng malalim bago humarap kay Lyra. Ang balita ay hindi kamatayan, kundi isang matinding pag-atake ng panic at exhaustion na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng malay. Ligtas na si Ramon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling sugatan. Imbes na makaramdam ng ginhawa, isang tila higanting alon ng pagod ang biglang humampas kay Lyra. Ang bigat ng 7 taong pagtitiis, ang puot na kanyang kinimkim, at ang awa na pilit niyang pinapatay ay nagsama-sama upang lunurin siya. Tumalikod siya ng walang paalam at mabilis na naglakad palayo sa silid ng therapy. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa pinakadulong bahagi ng pasilyo, papasok sa isang maliit at madilim na storage room ng mga lumang kagamitang medikal. Isinara ni Lyra ang pinto at sumandal dito na parang ang kapirasong kahoy na yon ang tanging pumipigil sa kanya upang hindi siya tuluyang gumuho. Ang silid ay amoy alkohol at luma, ngunit para sa kanya, ito ay amoy ng kaligtasan. Sa dilim, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig. Itinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Pilit na pinipigilan ang pagkawala ng hagulgol na nagpupumiglas sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang asawang nangingisay sa pagsisisi ay naghalo sa alaala ng kanyang anak na nawala sa ulan. Ang sakit ay pisikal at nanunuot sa buto. Akala niya ay matibay na siya, na ang tagumpay ay sapat na baluti. Ngunit sa ilalim ng mamahaling damit at titulo, siya pa rin pala ang babaeng iniwan at nasaktan. Ilang sandali pa, isang guhit ng liwanag ang humati sa kadiliman nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabilis na nagpunas ng luha si Lyra, inaayos ang sarili upang muling isuot ang maskara ng isang matapang na CEO. Ngunit nang makita niya kung sino ang pumasok, natigil siya. Si Doktor Kael Monterde ay nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng payo. Pumasok lamang siya, isinara muli ang pinto upang ibalik ang proteksyon ng dilim, at tahimik na umupo sa sahig sa tabi ni Lyra. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay puno ng pag-unawa. Naramdaman ni Lyra ang init na nagmumula sa katawan ni Kael, isang presensyang hindi namimilit, ngunit handang sumalo. You don't always have to be the strong one, Lyra. Ang mahina at malalim na boses ni Kael ang bumasag sa hangin. Tao ka lang, nasasaktan, napapagod. Ang mga simpleng salitang iyon ang tuluyang nagwakas sa pagpapanggap ni Lyra. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niyang bumigay ang kanyang katawan. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. Nang maramdaman niyang hindi umalis ang doktor, at sa halip ay mas inilapit pa nito ang sarili upang maging matibay na sandalan, doon na bumuhos ang lahat. Umiyak si Lyra. Hindi ito ang iyak ng isang negosyante, kundi iyak ng isang nangungulilang ina at asawa. Binasa ng kanyang mga luha ang puting coat ni Kael. Naramdaman niya ang kamay ng doktor na marahang humaplos sa kanyang buhok, isang paulit-ulit at ritmikong paghagod na tila nagpapatahan sa isang batang natatakot. Ang amoy ni Kael, pinaghalong amoy ng ulan, kape at malinis na sabon, ay naging pamilyar na kanlungan. Sa madilim na silid na yon, walang CEO at walang empleyado. Mayroon lamang 2 pusong nagtatagpo sa gitna ng unos. I thought revenge would make me whole again. Hikbi ni Lyra sa pagitan ng paghinga. But seeing him like that, seeing them beg, bakit ang sakit pa rin, Kael? Dahil mabuti kang tao, Lyra, bulong ni Kael habang ang kanyang baba ay dumadampi sa tuktok ng ulo ng dalaga. Ang paghihiganti
ay para sa mga taong walang laman ng puso. Pero ikaw, puno ka ng pagmamahal, kaya ka nasasaktan dahil alam mong hindi sa pagpapahirap sa iba makukuha ang kapayapaan. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng mahabang oras. Ang mundo sa labas ay patuloy sa pag-ikot, ngunit sa loob ng silid, ang oras ay huminto para bigyan ng pagkakataon si Lyra na huminga. Nang humupa na ang kanyang mga luha, nanatili pa rin siyang nakasandal kay Kael. Ninanamnam ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ito ang kilig na hindi niya inakala. Hindi ang mabilis na tibok ng puso dahil sa excitement, kundi ang mabagal at panatag na tibok ng puso dahil sa seguridad. Bumalik ang realidad nang may kumatok ng marahan sa pinto. Napahiwalay si Lyra at mabilis na inayos ang kanyang buhok. Tumayo si Kael at inalalayang tumayo si Lyra. Tinitiyak na balanse ito bago buksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang head nurse na may bakas ng pag-aalala at pagmamadali sa mukha. Ma'am Lyra, Doc Kael, pasensya na po sa abala, wika ng nurse. Pero nasa lobby po ang hepe ng pulisya ng Zamboanga. May dala po silang warrant at kailangan daw po kayong makausap ng personal, ma'am. Nagkatinginan sina Lyra at Kael. Ang kapayapaan ay panandalian lamang. Tumango si Lyra. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng talim. Ngunit ngayon ay may kasama ng tatag na nagmumula sa suporta ni Kael. Bumaba sila sa lobby kung saan naghihintay ang mga unipormadong pulis. Ang hepe ay seryosong lumapit at nag-abot ng isang folder. Binuksan ito ni Lyra at tumambad sa kanya ang isang mugshot, litrato ng isang babaeng halos hindi na makilala. Ang dating makinis at mapagmataas na mukha ni Carlota Vergara ay ngayon ay tadtad na ng kulubot, may peklat sa pisngi, at ang mga mata ay ligaw at puno ng takot. Nahuli po namin siya sa pier habang nagtatangkang sumakay ng barko paalis ng bansa gamit ang pekeng pasaporte, paliwanag ng hepe. Sangkaterba po ang kaso niya ng estafa at fraud. Pero bago namin siya ikulong ng tuluyan, nagwala siya sa istasyon. May hinihiling siyang kondisyon. Anong kailangan niya? Tanong ni Lyra habang tinititigan ang larawan ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Gusto kanyang makausap Mrs. De La Vega, sagot ng pulis. Sabi niya, may alam siyang sikreto tungkol sa anak ninyo. Isang sikreto na ikaw lang ang pwedeng makaalam. Nanigas ang buong katawan ni Lyra. Ang tunog ng nagkikiskis ang bakal ng posas na nasa isip niya ay tila naging tunay na kalansing sa kanyang pandinig. Anong laro na naman ito? O baka may katotohanan ang sinasabi ng kriminal? Sa tabi niya, naramdaman niya ang paghawak ni Kael sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa loob ng malamig at kulay abong silid-dalaw ng City Jail, nakaupo si Lyra sa harap ng makapal na salamin. Sa kabilang panig, isang babaeng halos hindi na makilala ang nakayuko. Ang dating makinis at mapagmataas na mukha ni Carlota ay ngayoy tadtad na ng kulubot at peklat. Ang kanyang buhok ay sabog-sabog at nanlilimahid. Nang iangat niya ang kanyang tingin, wala na ang dating ningning ng kayabangan, kundi isang nanlilisik na desperasyon na lamang. Lyra! Ang garalgal na boses ni Carlota ay tumagos sa maliliit na butas ng salamin. Tulungan mo ako. Alam kong marami kang pera. Piyansahan mo ako. Ibalik mo ako sa Dubai at hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Tinitigan siya ni Lyra ng walang kurap. Ang inaasahan niyang galit ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim na awa ang pumuno sa kanyang dibdib. Awa hindi para sa babaeng nasa harapan niya, kundi para sa sarili niya noon na nagpatalo sa ganito kababang uri ng tao. Ang sabi mo sa pulis, may sikreto kang alam tungkol sa anak ko. Ang malamig na tanong ni Lyra. Nasaan ang sikreto, Carlota? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bilanggo. Wala, pag-amin ni Carlota.
kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. Nagsinungaling lang ako para papuntahin ka dito. Wala akong ibang matatatakbuhan. Lira, parang awa mo na. Ayaw kong mabulok dito. Tumayo si Lira. Ang huling hibla ng kanyang pagdududa ay naputol. Sa halip na galit, isang malalim na awa ang pumuno sa kanyang dibdib. Awa hindi para sa babaeng nasa harapan niya, kundi para sa sarili niya noon na nagpatalo sa ganito kababang uri ng tao. Napagtanto niya na ang sikreto ay isa lamang patibong ng isang desperadong kriminal. Carlota, ang mahinang bigkas ni Lira, ngunit ang bawat salita ay may diin na dumudurog sa pag-asa ng kausap. Ang tunay na kulungan ay hindi ang rehas na bakal. Ang tunay na parusa ay ang mabuhay kang mag-isa kasama ng konsensya mo habang alam mong wala nang makikinig sa mga kasinungalingan mo. Tinalikuran ni Lira ang salamin. Sa kanyang likuran, nakita niya mula sa refleksyon ang paghampas ng mga palad ni Carlota sa makapal na harang. Ang bibig nito ay bumubuka sa isang pipi at walang saysay na sigaw. Naglakad si Lira palabas ng city jail. Ang bawat hakbang ay nagpapagaan sa bigat na 7 taon niyang dinala. Ang hangin sa labas ay presko at malaya. Tila tinatangay nito ang huling bahid ng amoy ng nakaraan. Pagbalik niya sa Bagong Buhay Care Center, isang ibang tagpo ang sumalubong sa kanya sa garden area. Naroon si Aling Rosa, nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Ramon. Wala na ang matapobreng biyena na nakilala niya. Ang nasa harap niya ay isang matandang babae, nakuba na sa hirap at hiya. Nang makita nila si Lira, agad na inalalayan ni Aling Rosa si Ramon. Lumapit ang matanda at dahan-dahang lumuhod sa damuhan. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa lupa bilang tanda ng lubos na pagsuko. Lira! Ang humahagulgol na wika ni Aling Rosa. Patawarin mo ako. Inggit ako sa iyo noon. Inggit ako dahil ikaw ang babaeng kayang magmahal sa anak ko ng totoo, bagay na hindi ko nagawa dahil pinalaki ko siya sa layo at kasakiman. Sinira ko ang pamilya niyo dahil sa sarili kong insecurities. Hindi nagsalita si Lira. Tinitigan niya lamang ang matanda. Sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pagnanais na ipahiya pa sila. Tapos na ang panahon ng singilan. Gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay, may inilabas si Ramon mula sa bulsa ng kanyang lumang polo. Isang gusot-gusot na papel. Ibinigay niya ito sa kanyang ina at iniabot ito ni Aling Rosa kay Lira na parang isang sagradong offering. Deed of sale ito ng huling kapirasong lupa sa probinsya na naiwan sa pangalan ng tatay ni Ramon. Paliwanag ni Aling Rosa habang nakayuko. Ito lang ang natira sa amin. Kunin mo, Lira. Kulang pa ito pambayad sa buhay ng apo ko na nawala. At sa lahat ng sakit na idinulot namin. Pero sana tanggapin mo. Kinuha ni Lira ang papel. Naramdaman niya ang tekstura nito. Luma, marupok, at puno ng kasaysayan ng isang pamilyang bumagsak dahil sa maling desisyon. Tinitigan niya si Ramon. Ang dating asawa na makisig at mayabang ay ngayon ay isa na lamang anino. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Dahan-dahan, sa harap nilang dalawa, pinunit ni Lira ang papel sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika ng kalayaan sa pandinig ni Lira. Pinunit pa niya ito muli at muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang dating titulo ng lupa. Binuksan niya ang kanyang palad at hinayaang tangay ng hangin ang mga piraso ng papel. Lumilipad palayo tulad ng mga puting ibon. Hindi ko kailangan ng lupa niyo, ang matatag na wika ni Lira. At hindi ko rin kailangan ng kabayaran niyo. Ang kapatawaran ay hindi nabibili ng lupa o pera. Ibinibigay ko ito dahil ayaw ko nang magdala ng bagahe. Malaya na kayo. At higit sa lahat malaya na ako. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Ramon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito,
Luha ito ng pasasalamat. Tumango siya kay Lyra, isang tahimik na pamamaalam sa pag-ibig na sinayang niya. Huminga ng malalim si Lyra. Ang sikat ng araw ay dumampi sa kanyang balat, mainit at mapagpala. Nilingon niya ang labi ng ospital, hinahanap ang isang partikular na tao na naging sandalan niya sa mga nakaraang buwan. Ngunit wala sa kanyang mesa si Dr. Kael. Wala rin ito sa nurse station. Isang nurse ang lumapit sa kanya na may dalang makahulugang ngiti. Ma'am Lyra, kung si Doc Kael po ang hinahanap niyo, kanina pa po siya nasa rooftop garden. May dala pong maliit na kahon at parang hindi mapakali. Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kaba o galit, kundi dahil sa isang pananabik na matagal na niyang kinalimutan. Sa pagtatapos ng kabanata ng kanyang nakaraan, isang bagong pahina ang naghihintay na isulat sa itaas. Mas malapit sa langit at sa mga bituin. Mabilis na humakbang si Lyra patungo sa elevator. Iniiwan ang lupa ng mga pagsisisi upang umakyat sa langit ng bagong pag-asa. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay ginto at lila sa kalangitan ng Zamboanga. Tila isang obra maestrang iginuhit para lamang sa mga matang nakaranas ng matinding kadiliman. Bumukas ang pinto ng elevator sa rooftop garden at sinalubong si Lyra ng mabangong simoy ng hangin na may dalang amoy ng dagat at mga bagong bukadkad na sampagwita. Sa dulo ng pasilyong napapalamutian ng mga halamang namumulaklak, nakatayo ang 2 taong naghihintay sa kanya, si Dr. Kael Monterde, na ang ngiti ay kasing init ng dapit hapon, at ang batang si Maya na kumakaway ng buong sigla. Tumakbo si Maya palapit kay Lyra. Ang bawat hakbang ng bata ay tila tumatapak sa puso ni Lyra. Pinupunan ng mga puwang na iniwan ng kanyang nawalang anak. Lumuhod si Lyra at sinalubong ang mahigpit na yakap ng bata. Sa init ng maliit na katawan ni Maya, naramdaman ni Lyra na ang pagiging ina ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa kakayahang magbigay ng puwang sa puso para sa iba. Lumapit si Kael. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng respeto. Inalalayan niyang tumayo si Lyra at iginiya ito sa railings ng rooftop. Mula sa kanilang kinalalagyan, kitang-kita ang buong syudad na unti-unting umiilaw habang sumasapit ang gabi. Tumingin si Lyra sa ibaba, sa abalang kalsada, sa tapat ng ospital. Doon, sa gitna ng mga nagmamadaling sasakyan at tao, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na eksena. Isang matandang babae, ang hirap na nagtutulak ng isang silyang gulong palayo sa gusali. Maliit na tuldok na lamang sila mula sa itaas, si Aling Rosa at si Ramon. Papasok sila sa isang madilim na eskinita, dala ang bigat ng kanilang mga kasalanan at ang habambuhay na pagsisisi. Wala nang galit na naramdaman si Lyra. Ang apoy ng paghihiganti na dati tumutupok sa kanya ay naging abo na lamang. Tinangay na ng hangin ng pagpapatawad. Napagtanto niya na ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang buo at masaya ang sarili sa kabila ng lahat. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa kanila. Ito ay ang susi na nagpalaya kay Lyra mula sa kulungan ng mapait na nakaraan. Tapos na, bulong ni Lyra sa hangin. Malaya na ako. Humarap sa kanya si Kael. Walang grandiyosong musika, walang mga lobo, tanging ang katotohanan ng sandaling iyon. Kinuha ng doktor ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may batong kasing linaw ng tubig. Lyra, panimula ni Kael, ang kanyang boses ay may halong kaba, ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang lahat. Hindi ko maipapangako na wala ng bagyo na darating sa buhay natin. Pero ito ang maipapangako ko. Hinding-hindi ka na muling sasalungat sa ulan ng mag-isa. Gusto kong ako ang maging pahinga mo pagkatapos ng nakakapagod na araw. Will you let me be your home? Tumulo ang luha ni Lyra, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito maalat.
o mapait. Ito ay matamis na luha ng isang pusong natagpuan ng kanyang tahanan. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makasagot. Dahil sa sobrang emosyon, isinuot ni Kael ang singsing sa kanyang daliri. Hindi bilang isang gapos, kundi bilang isang simbolo ng bagong simula. Bumalik si Maya sa kanilang tabi at yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat ni Kael ang bata at inakbayan si Lyra. Ang kanilang tatlong anino ay humalo sa iisang silweta sa ilalim ng papalubog na araw. Sa wakas, natutunan ni Lyra ang pinakamahalagang leksyon ng kanyang buhay. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa pagiging asawa o sa pagtitiis ng sakit. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang pulutin ang mga basag na piraso ng sarili, buuin itong muli, at humarap sa mundo ng may ngiti. Ang kahapon ay isang leksyon, ang bukas ay isang misteryo. Ngunit ang nangayon, ang sandaling ito kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya ay isang biyaya. Ito ang kanyang bagong umaga.